This is the Maona PD400X. At ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na this is the best microphone. In this video, i-review natin tong microphone na to at kung paano ito i-set up sa mismong software nila at kung para kanino nga ba itong microphone na ito. Pero bago lahat ng yan, let's do the unboxing. Napaka-elegant ng kanyang box and mapifeel mo agad na napaka-premium nitong microphone and very straightforward yung kanyang unboxing. Pag open mo pa lang ng box, bubungad na yung user manual and the microphone itself, the Maona PD400X na napaka-solid ng build. All metal body, pati itong grills dito sa harap is metal din. Ito naman yung kanyang knob dito sa gilid na pwede mong i-adjust para maganda yung kapit ng kanyang yoke and may kabigatan talaga tong microphone na to. Ito naman yung kanyang XLR cable na maganda rin yung quality. Tapos ito naman yung kanyang USB-C to USB-A cable na pwede mong tanggalin yung adapter para maging USB-C to USB-C na rin siya. Kasama na rin dito yung kanyang pop filter. May kasama na rin siyang metal base dito kapag kinabit mo sa mismong microphone is hindi siya basta-basta mahuhulog or gagalaw kapag nakapatong sa mesa. Maona did not send me this microphone. Binili ko po ito ng sarili ko. So, expect nyo na honest review talaga yung ibibigay ko sa inyo. So, i-review na natin tong mic na to. Yung naririnig nyo na audio mula pa kanina nung intro hanggang do sa voiceover natin is coming from this microphone. And right out of the box, ito na mismo yung raw audio na nanggagaling dito sa microphone na to. And masasabi ko na napaka-crispy ng tunog nito. So walang bias yung mga sinasabi ko guys. Ito mismo yung nakikita ko dito sa mic na to at naririnig ko dito. So itetest na natin tong mic at kung ano yung capability nito or ano yung kayang ibigay nito. Itong mic na to is a dynamic microphone. And naka-cardioid pattern na rin siya. Ibig sabihin yung nasa harap lang mismo yung masasagap niya. And tetestingin natin ngayon. So magsasalita tayo dito sa harap ng microphone. So ganito yung audio quality kapag nasa harap tayo ng microphone. And ganito naman yung audio quality kapag nagsasalita tayo sa gilid nitong microphone. And pati dito sa kabilang side ng microphone. Ayan. So ano yung masasabi nyo? And maganda rin yung noise cancellation ng microphone na to. Tatry natin tumahimik muna at papakinggan natin kung may masasagap pa tayo na floor noise. So ayun, ano yung masasabi nyo? May naririnig ba kayo ng mga floor noise? Kanina pa nakabukas yung ating electric fan dito and supposedly hindi siya nasasagap nitong microphone na to. And napakaganda nga ng kanyang noise cancellation. So itatry natin yung plosive test nito guys. So on top of this microphone. So itatry natin yung kanyang plosive test. Peter Piper pick a pack of pickled pepper. A peck of pickled pepper, Peter Piper pick. And ginawa natin yun without the pop filter. So ngayon itatry natin yung may pop filter. Peter Piper pick a pack of pickled pepper, a peck of pickled pepper, Peter Piper pick. So ano yung masasabi nyo sa audio quality nitong microphone na to? So itetest naman natin, tapik-tapikin yung microphone. Titingnan natin, halimbawa accidentally nyo natapik yung microphone, kung ano yung magiging tunog nito. Try natin dito. Ayan, tinatapik-tapik natin yung microphone dito sa harap, dito sa likod. And nakakabit siya ngayon dito sa ating boom arm from Tronmax. Tatry natin i-tap tong ating boom arm. Okay, so ito tap natin. Ayan. So tinatapik-tapik natin yung ating boom arm. And sa table naman, ayan. Tinatap natin yung table. Try naman natin mag-keyboard test. Ayan. So ito nga pala yung kanyang mute button dito sa ibabaw. So kapag natin siya, ayan, maririnig nyo na ulit ako kasi hindi na ako naka-mute. So ito naman yung kanyang adjustable gain knob. Kapag pinress mo siya, is ma-adjust mo yung mic volume. So kapag pinihit mo siya, is nababawasan din yung volume natin dito. So isasagad natin hanggang sa pinaka. Babalik ulit natin sa dati. So I hope na malakas na yung audio natin ngayon. So ibalik natin sa dating settings niya. And then kapag pinress ulit natin siya ng isa, ma-adjust naman natin yung audio monitoring natin. Kung gusto natin ma-monitor yung audio natin habang nagre-record tayo. Pag pinress mo pa siya ng isa, ito naman yung mix monitoring nitong microphone na to. So kung gusto mong mas malakas yung audio na naririnig mula doon sa PC mo or sa mismong microphone mo. So ibalik natin sa dati. Ayan. Balik natin sa dating settings. Ayan. Dito naman sa likod is nandito yung saksakan ng kanyang USB and then the XLR input. Tapos yung kanyang 3.5mm jack na input dito. Tapos meron din siyang button dito na pwede mong ma-access yung kanyang EQ. Okay, so kapag pinindot mo siya,
una is ma-adjust siya, mapupunta sa high pass filter. Press mo ulit is mapupunta na sa presence boost. Kapag pinindot mo pa ng isa is magsasabay yung presence boost at yung high pass filter. So ibalik lang natin siya dito sa flat mode. Ito yung kanyang flat mode guys. So ano yung masasabi nyo dito sa audio quality nitong Maona PD400X? So right now nandito tayo sa Maona Link software. Pwede nyo itong i-download sa PC and sa cellphone ninyo sa Play Store. And dito makikita nyo yung palo ng ating audio. Mas maganda nakakulay green lang yan or kahit konting orange. Pero pag nagkulay pula na siya is magpipiking na yung ating audio. So mas maganda nasa green lang yan or orange. And pwede nyo nga rin i-mute dito yung ating microphone. Kapag kinlik natin ulit is babalik yung ating audio. And then ito naman yung headphone volume kapag i-monitor natin yung audio natin. Kung gusto niyo lakasan, i-hover nyo lang. Ayan. And then ito naman yung kanyang monitor mix. And then pwede kayo mamili ng mga tone na babagay sa boses ninyo. So right now, nandito tayo sa natural tone. Kapag nilipat natin dito sa deep is lalalim yung boses natin. Kapag dito naman sa bright is ina-adjust niya yung high and mids ng ating tone. So, mas magiging clear yung ating voice. And this is the legacy. Hindi ko alam kung para saan to and kung ano yung kinaibahan nito sa natural or bright. But for me, deep is napakagandang tone para sa akin. So, isiset ko lang to sa deep. And ito yung maganda rito guys. Pwede mong i-adjust yung distance ng microphone. So, right now, nakaset tayo sa near and I'm speaking on top of the capsule 5 cm to 10 cm away from this mic. And kapag nilagay naman natin sa mid, lumayo tayo ng konti, around 11 cm to 30 cm on top of the capsule. Ayan, ito yung ating audio quality. Kapag nilagay naman natin sa far and lumayo tayo ng konti, malakas pa rin yung audio na maririnig ninyo. Kasi nga nakaset siya sa far. Around 31 cm to 60 cm yung ating distance from this microphone. Ayan, so ibalik natin dito sa near. And lipat naman tayo dito sa advance. Dito, makikita pa rin natin yung headphone volume. Kung gusto nating i-adjust yan, kapag i-monitor natin yung ating audio. So, same lang doon sa standard. Meron din ditong monitor mix. And then, this is the EQ. Ito yung preset na EQ dito sa kanilang software. So, right now, nakaset pa to sa flat EQ. And then, ito naman yung kanyang high pass filter. Tapos, ito naman yung presence boost. And ito naman yung kanyang high pass filter together with presence boost. So, ibalik lang natin dito sa flat. Tapos, pwede mo rin i-customize yung EQ mo dito. Ito yung standard. Pwede mong i-adjust to. So, hindi ko na siya gagalawin. Ito naman yung advanced. So, kung gusto mong i-adjust yung EQ mo dito, pwede mong galaw-galawin to. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya gagalawin. And ito naman yung gain ng microphone. So, pag in-adjust mo siya dito, isihina yung audio natin dito. And kapag nilagay naman natin dito, inusad natin siya hanggang sa pinakamataas. So, hindi na maganda yung tunog natin dyan, guys. So, ibalik lang natin to sa kanina. So, around 51 is magandang spot na yan para sa ating settings. And then, ang maganda rito, guys, is meron na rin siyang limiter. So, pwede mong paglaruan yung limiter dito. Kapag kinlik mo tong 3 dots dito sa gilid, ma-access mo tong limiter thresholds. Pwede mong i-adjust to. Depende sa gusto mo na settings. Pwede mo rin i-adjust yung attack and release. Pero i-reset ko muna yan. Hindi ko na muna gagalawin yan. So, alisin lang ulit natin yung limiter. Tapos yung compressor, meron din siya dito. Same lang doon sa limiter kanina. Meron din siya dito mga settings na pwede mong galawin. Pero right now, hindi ko muna siya aayusin or hindi ko muna siya papakialaman. And then, meron din siya ditong noise gate. Kung gusto mong mas mabawasan yung ingay sa paligid mo or mabawasan yung ingay na masasagap ng microphone, pwede mong i-adjust to dito. And then, pwede mo rin i-click tong 3 dots dito sa gilid. Pwede mo rin i-adjust yung mga settings dito. Pero like I said kanina, hindi ko muna siya papakialaman. Hindi ko muna siya gagalawin. And then, i-check mo lagi kung meron siyang firmware update para ma-update yung Maona Link software natin. So, ibalik lang natin dito sa standard, guys. Ayan. So, nandito na ulit tayo sa standard. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung pros and cons nitong microphone na to. Unang-una is napakaganda ng audio quality na makukuha mo dito right out of the box. So, pagkabukas mo pa lang, i-plug and play mo lang is wala ka pang gagalawin na settings, maganda na yun makukuha mo na tunog. And for the price is napakasulit na nitong microphone na to kasi all metal na yung kanyang build and napakatibay and for sure magtatagal itong microphone na to. And isa pang maganda rito is yung kanyang Maona Link software na pwede natin galaw-galawin yung parameters doon or yung settings para makuha natin yung best audio na pwede nating makuha dito.
And maganda rin dito is pwede mo siyang gamitin through XLR. Yun nga lang, wala tayong audio interface dito, so hindi natin na-try or hindi natin na-testing yung kanyang XLR cable. Pero based on my research, mas maganda talaga kapag gamit mo is yung kanyang XLR cable at gagamit ka ng audio interface. Mas maganda yung audio quality na makukuha mo. Pero ganun pa man, the USB itself is napakaganda. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung kanyang pop filter. Ayan. So medyo malaki. So kapag nilagay mo siya is ang awkward niya tignan. So for me, hindi ko siya gagamitin masyado kapag nagre-record ako. So tatanggalin ko lang siya. Ayan. So tatanggalin ko lang, hindi ko siya gagamitin. At ito naman yung frequency nitong microphone na to. So sa mga marunong bumasa ng frequency, ayan, pwede nyo tignan to, screenshot nyo. So para kanino nga ba tong microphone na to? For me, this microphone is best for podcasting. And sa mga voice actor ko, nag-voice over kayo. And sa mga content creator na rin gaya ko. So kung gusto nyo na maganda yung audio quality nyo, so tandaan nyo guys na audio is 50% sa mga content natin. So kung may extra budget lang din naman kayo, pwede kayo mag-invest for better audio. And ito yung may recommend ko sa inyo ng microphone. I'm using Maona PD100X for a long time and nag-upgrade ako dito sa Maona PD400X. And kung papakinggan nyo yung mga audio ko ng mga nakaraang video is medyo nakukulangan ako dito sa microphone na to. So nag-invest ako dito para mapaganda yung audio quality natin guys. Para maganda rin yung maibibigay ko sa inyo na mga content. So ulitin ko, kung may budget lang din naman kayo, mag-invest kayo sa magandang microphone para mapaganda yung audio quality ninyo. So that's it for today's guys. So kung nagustuhan nyo yung video na to, like this video, subscribe to my channel, and click the notification bell. So God bless mga kabady and see you on the next video.